Malamig ang hangin nang lumabas si Lucas Vidal sa kanyang apartment sa New York. Ang kanyang cellphone ay patuloy na tumutunog, mga balita, mensahe mula sa mga kasamahan niya sa trabaho, at isang hindi karaniwang dami ng tawag mula sa istasyon ng radyo kung saan siya nagtatrabaho. Lucas, nakita mo na ba ito? Malakas na tanong ni Daniel, isa sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa media, habang inilalapag ang isang laptop sa mesa ng isang coffee shop na kanilang tagpuan. Sa screen, may isang viral video na may milyon-milyong views. Isang mahabang, malalim at malagim na tunog ang umaalingaw-ngaw sa himpapawid, parang isang dambuhalang trompeta na tumutunog mula sa kung saan. Nag-umpisa ito kagabi sa New Jersey, pero ngayon, may mga ulat na rin mula sa Oklahoma, Canada, Germany, at kahit sa Pilipinas, paliwanag ni Daniel, binabasa ang mga headlines. Pinanood ni Lucas ang video na kuha ng isang residente ng New Jersey. Isang ordinaryong gabi, tahimik ang paligid, hanggang sa biglang pumailan lang ang tunog. Tumagal ito ng halos 2 minuto, at sa background, maririnig ang mga tao, takot, naguguluhan, may iba pang nagdarasal. Parang tunog ng trompeta, bulong ni Lucas. Trompeta ng Diyos, sagot ni Daniel. Sinasabi ng ilan na ito na ang tanda ng katapusan. Muling tumunog ang cellphone ni Lucas. Isa pang video. Sa pagkakataong ito, isang grupo ng mga bata sa Oklahoma ang tumigil sa paglalaro at tumingala sa langit. Isa sa kanila, isang batang babae na may edad 8 o 9, ang mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang ina. Mommy, ano yon? Tanong niya. Darating na ba ang mga anghel? Hindi alam ni Lucas kung ano ang mas nakakakilabot, ang tunog mismo o ang takot na bumalot sa mga tao. Noong gabing iyon, bumalik si Lucas sa kanyang studio upang isulat ang kanyang report. Bilang isang journalist na may reputasyon sa investigative reporting, hindi siya basta-basta naniniwala sa mga haka-haka. Pero ngayon, iba ang kanyang pakiramdam. Tumawag siya sa isang eksperto, si Helena Marquez, isang sound engineer at profesor ng acoustics sa isang prestihiyosong universidad. Marquez, alam kong gabi na pero kailangan kong marinig ang opinyon mo tungkol dito. Mabuti tumawag ka, Lucas, sagot ni Helena. Kanina pa ako nanonood ng mga video at masasabi kong hindi ito basta-basta natural na tunog. Anong ibig mong sabihin? Sa normal na kondisyon, ang tunog na ganito kalakas ay dapat may material na pinagmumulan, isang sasakyang panghimpapawid, isang pagsabog, isang bagay na gumagalaw sa bilis ng tunog. Pero ang mga tunog na ito, wala silang malinaw na pinanggagalingan. Kaya sinasabi ng iba na ito ay galing sa langit. Lucas, hindi ko pa kayang sabihin kung ano talaga ito, pero isa lang ang sigurado ako, may kakaibang pattern ang mga tunog. Hindi sila random. Para bang may mensahe. Kinabukasan, sumikat ang araw na may dalang higit pang kaguluhan. Hindi lang ordinaryong tao ang naguguluhan, pati mga gobyerno ng iba't ibang bansa, ay tila nahihirapang bigyang paliwanag ang nangyayari. Sa press conference sa Washington, isang tagapagsalita ng NASA ang tumayo sa harap ng media. Sa ngayon, wala pa kaming matibay na ebidensya kung ano ang sanhi ng mga tunog. Maaring ito ay resulta ng atmospheric conditions, geomagnetic activity, o iba pang natural phenomena. Pero hindi kumbinsido ang mga tao. Sa social media, bumaha ng takot at espekulasyon. May mga naniniwalang ito'y pahiwatig ng isang malawakang sakuna. Ang iba naman, mga relihiyosong grupo, ay nagdeklara na ito ang simula ng huling araw. At pagkatapos, isang bagong balita ang sumabog. Sa isang maliit na bayan sa Canada, isang lalaki ang biglang nagkasakit matapos marinig ang tunog. Nagsimula siyang magkaroon ng pagkawala ng pandinig at malalang sakit ng ulo na parang may nag-echo sa kanyang utak. Nag-iwan ng epekto ang tunog na ito, sabi ng doktor na tumingin sa kanya. Hindi ito basta-basta ingay, may kakaibang frequency ito. Si Lucas, na ngayoy mas lalong naintriga, ay nakatanggap ng isang hindi kilalang email. May dahilan kung bakit mo ito iniimbestigahan, Lucas. Ngunit mag-ingat ka. Hindi lahat ay gustong malaman ang katotohanan. Napamulagat siya. May ibang nakakaalam na may mas malalim pang dahilan sa misteryong ito. At mukhang hindi niya ito gustong ipaalam sa mundo. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Si Lucas Vidal ay hindi mapakali matapos matanggap ang misteryosong email. Hindi niya kilala ang nagpadala, ngunit ang mensahe ay malinaw, may isang grupo o individual na gustong pigilan ang kanyang investigasyon.
Hindi siya bago sa ganitong klase ng babala. Bilang isang investigative journalist, maraming beses na siyang nakatanggap ng mga banta mula sa iba't ibang sektor, mga politiko, korporasyon, at maging mga kriminal na gustong itago ang katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, kakaiba ang pakiramdam niya. Tumayo siya mula sa kanyang desk, kinuha ang telepono, at agad na tumawag kay Helena Marquez. "Helena, may nangyari," sabi niya agad pagkasagot nito. "Anong nangyari, Lucas? May halong ka ba ang boses ng dalaga? May nagpadala sa akin ng mensahe. Hindi ko alam kung sino, pero sinabi niyang may dahilan kung bakit ko ito iniimbestigahan. At babala rin ito na mag-ingat ako." Tahimik si Helena sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, bumuntong hininga ito. Ibig sabihin, may alam sila. At hindi nila gustong malaman natin ang totoo. "Ano sa tingin mo ang dahilan?" tanong ni Lucas. "Alam mo, ilang oras akong nag-analyze ng mga tunog at natuklasan ko ang isang bagay." "Ano?" "Kakaiba ang tunog, Lucas. Hindi lang ito basta atmospheric noise o simpleng sound wave. Mayroon itong paulit-ulit na pattern, parang isang uri ng signal." "Signal? Gusto mong sabihin parang may nagsasumite ng mensahe?" "Eksakto." Napakuyom ang kamao ni Lucas. Hindi lang ito basta ingay, may istruktura, may sistema. Kung totoo ang teorya ni Helena, maaaring ang tunog ay hindi natural, kundi may nagpo-produce nito sa isang paraan na hindi pa natin nauunawaan. Pero sino? At bakit? Kinabukasan, nagtungo si Lucas sa isang research facility kung saan nagtatrabaho si Helena Marquez. Sa loob ng isang maliit na silid sa universidad, ipinakita nito ang kanyang mga natuklasan. "Nai-record ko ang iba't ibang tunog mula sa iba't ibang lokasyon," sabi ni Helena habang tinuturo ang screen. "Kung ordinaryong tunog ito, dapat random ang frequency. Pero tingnan mo ito." Pinindot niya ang play button. Sa una, tunog lang ito ng malalim na alingaungaw, pero nang ipakita ni Helena ang visual waveform, lumitaw ang isang kakaibang pattern. "Paulit-ulit ang sequence," sabi niya. "Para itong code," bulong ni Lucas. Tumango si Helena. At hindi lang yan, may isa pang mas nakakakilabot na bahagi. Nag-click siya ng isa pang file, at lumabas ang tunog sa mas mabagal na playback. Sa pagkakataong ito, ang tunog ay mas malinaw. At doon nila narinig ang hindi nila inaasahan. Isang boses. Isang boses sa likod ng tunog. Nanlamig si Lucas. "Helena, may boses sa loob ng tunog. Hindi ito ordinaryong boses. Hindi natin maintindihan ang sinasabi pero halata mong may nagsasalita." Napatingin sila sa isa't isa. Kung totoo ito, hindi lang ito basta atmospheric sound. May isang nilalang, organismo, o teknolohiyang nagpapadala ng mensahe gamit ang tunog. Habang papalabas ng gusali si Lucas, muli niyang sinuri ang email na natanggap niya. Mayroon pang isang bagay na hindi niya naisip kanina, isang attachment. Pinindot niya ito. Nagbukas ang isang lumang dokumento na may seal ng isang organisasyon, Departamento de Inteligencia Nacional. At doon niya nakita ang pangalan ng isang taong maaaring may sagot sa kanilang mga tanong. Adriano Vasconcelos. Ang kaguluhan ay lalong lumalala. Sa bawat sulok ng mundo, patuloy na naglalabasan ang mga video at balita tungkol sa mahiwagang tunog mula sa langit. May ilan na naniniwalang ito ay babala ng isang sakuna, habang ang iba naman ay kumbinsidong ito na ang simula ng katapusan ng mundo. Sa social media, nag-viral ang isang video mula sa Roma, Italia, isang grupo ng mga madre at pari ang nagtipon sa harap ng isang simbahan, nagdarasal at umiiyak, hawak ang kanilang mga rosaryo. "Dumating na ang hudyat," sabi ng isang matandang madre sa Italian. "Ang trompeta ng Diyos ay tumutunog. Malapit na ang paghuhukom." Sa Mexico, isang kilalang manghuhula ang nagbigay ng babala sa isang talk show. "Ang tunog na ating naririnig ay pahiwatig ng isang pagbabagong magaganap sa mundo. Hindi ito likas, hindi ito gawa ng tao. May isang bagay, isang puwersa, na sinusubukang makipag-usap sa atin." Sa Pilipinas, isang pastor sa isang megachurch ang nagdeklara. "Mga kapatid, ito na ang hudyat na sinabi sa Aklat ng Pahayag. Ang 7 trompeta ng mga anghel ay isa-isang tutunog, at tayo'y haharap sa ating Panginoon." Lalong lumakas ang takot sa mga tao. Sa ilang mga lungsod, may naiulat ng panic buying ng pagkain at tubig.
Ang iba na may nagsimulang magtayo ng mga bunker at magsuot ng gas masks dahil may nagsasabing ang tunog ay isang uri ng biological weapon. Lahat ng ito ay lalong nagpainit sa misteryo. Sa gitna ng kaguluhan, si Lucas Vidal ay patuloy na nag-imbestiga. Nakatanggap siya ng sagot mula sa isang lumang kontak sa gobyerno na may access sa classified information. Lucas, hindi ko ito dapat sinasabi sa iyo pero ang pangalan ni Ea Adriano Vasconcelos ay konektado sa isang lumang proyekto ng gobyerno. Anong proyekto? Tanong ni Lucas sa chat. Hindi ko alam ang lahat ng detalye pero may code name ito, Projeto Acordar. Projeto Acordar. At ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin ng Acordar sa Portuguese ay gumising. Napatingin si Lucas sa screen. Gumising. Mayroong isang lumang proyekto ng gobyerno na may koneksyon sa tunog. At tila may isang bagay na nagigising o pinagigising sa buong mundo. Habang iniisip niya ito, tumawag si Helena Marquez. Lucas, may bago akong natuklasan. Ano na naman? Nag-analyze ako ng isa pang recording mula sa ibang bansa. Lucas, ang pattern ng tunog ay hindi lang pare-pareho kundi parang isang mensahe na inulit sa iba't ibang frequency. So hindi lang basta random ito. Hindi. May direksyon. May sinasadyang paggabay sa tunog. Parang radio signal. Tama. Para itong isang mensahe na ipinapadala mula sa isang hindi pa natin alam na pinagmulan. Nagdugtong-dugtong sa isip ni Lucas ang mga impormasyon, Projeto Acordar, ang boses sa loob ng tunog, at ang direksyong tila sinusundan ng signal. May mas malaking misteryo dito. At tila may ibang puwersang kumikilos sa likod nito. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo, isang nakakagimbal na pangyayari ang naganap. Sa isang maliit na bayan sa Russia, isang grupo ng minero ang bumagsak sa lupa, nawalan ng malay, matapos marinig ang tunog. Ayon sa mga doktor, lahat sila ay nakaranas ng parehong sintomas. Matinding pananakit ng ulo. Bigla ang pagkawala ng pandinig. At isang kakaibang bagay. Lahat sila ay paulit-ulit na bumubulong ng parehong salita, isang hindi maintindihang wika. Ang isang nakaligtas ay nagising at inilarawan kung ano ang kanyang narinig bago siya mawalan ng malay. May isang boses sa loob ng tunog at sinabi niyang darating sila. Si Lucas ay agad na nag-book ng flight patungong Brazil upang hanapin si Ea Adriano Vasconcelos, ang dating siyentipikong tila may koneksyon sa Projeto Acordar. Hindi pa niya alam kung ano ang kanyang matutuklasan. Pero isa lang ang sigurado niya. May isang bagay na pinipilit nilang itago. Dumaan si Lucas Vidal sa madilim at maputik na daan sa kanayunan ng Brazil. Ang headlights ng sasakyan niya lamang ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang dadaanan. Ang gabi ay tahimik, ngunit may kung anong bigat sa hangin, parang may kung anong bumabalot sa paligid. Nasa kamay niya ang isang lumang address, ang huling alam na tirahan ni Ea Adriano Vasconcelos, isang dating siyentipiko ng gobyerno na tila may kaugnayan sa misteryo ng tunog. Bakit siya biglang nawala? Ano ang natuklasan niya? Muling nagring ang cellphone ni Lucas. Helena, sagot niya habang patuloy na nagmamaneho. Nahanap mo na ba si AC Vasconcelos? Paparating na ako sa address niya. Pero anong meron? May nadiskubre ka na naman ba? Lucas, sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Napakunot no si Lucas. Bakit mo natanong yan? Kasi ang tunog hindi ito basta simpleng signal. May natuklasan ako. Napatingin si Lucas sa rearview mirror, kinabahan sa tono ng boses ni Helena. Ano? Ang tunog hindi ito random. Isa itong lumang wika. Latin. Napahinto si Lucas, parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Latin? Pinatakbo ko ang tunog sa isang translation software. Ito ang lumabas. May narinig siyang mahinang tunog ng keyboard sa kabilang linya, at pagkatapos ay may isang audio file siyang narinig. Sa una, pamilyar ang tunog, malalim, mabagal, parang trompeta na nagmumula sa kalangitan. Ngunit sa likod nito, may isang bagay na mas malinaw na ngayon. Isang boses. Malalim, malamig, at parang bumubulong mula sa kawalan. Hic venit tempus silentium cadit nos vidimus lucem. Muling nagsalita si Helena. Ang ibig sabihin nito. Napalunok si Lucas. Ano? Dumating na ang panahon, bumabagsak ang katahimikan, nakikita na natin ang liwanag. Makalipas ang 30 minuto, narating ni Lucas ang isang lumang bahay sa liblib na bahagi ng bayan.
Ang bahay ay halos gumuho na sa tagal ng panahon. Ang bintana nito ay basag at ang bakuran ay natatakpan ng matataas na damo. Ngunit isang bagay ang bumalot ng takot kay Lucas. Bukas ang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit, iniingat ang bawat hakbang. Humawak siya sa malamig na hawakan ng pinto at itinulak ito. Sa loob, puro alikabok at amag ang sumalubong sa kanya. Mga lumang aklat, sirang kasangkapan, at nagkalat na papel sa sahig. Sa isang sulok, may isang lumang mesa na puno ng mga dokumento at isang lumang radyo. Sa tabi nito, isang kahon na may nakasulat na Projeto Acordar. Napalunok si Lucas. Ito na nga. Binuksan niya ang kahon at tumambad sa kanya ang isang bungkos ng mga lumang blueprint, notes, at isang cassette tape. Kinuha niya ang tape at isinalang sa radyo. Sa una, puro static lang ang narinig niya. Hanggang sa biglang tumunog ang isang mababang boses. Hindi ito makina. Hindi ito computer-generated. Tunay na boses ng isang tao. Kung naririnig mo ito, nangangahulugan na natagpuan mo ang iniwan ko. Si Lucas ay napaatras ng bahagya. Ito ang boses ni Air Adriano Vasconcelos. Ang Projeto Acordar ay hindi isang ordinaryong eksperimento. Hindi ito basta pagsasaliksik sa atmospheric sounds. Ito ay isang pagsubok upang makinig sa isang bagay na matagal nang sinusubukang makipag-ugnayan sa atin. Nanginginig ang kamay ni Lucas. Hindi natin sila nakikita, ngunit matagal na silang nandito. At ngayon gumising na sila. Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa itaas ng bahay. Hindi siya nag-iisa. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Lucas Vidal nang marinig niya ang kaluskos mula sa itaas ng bahay. Hindi siya nag-iisa. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang cellphone, inilagay ito sa silent mode, at dahan-dahang umatras, tinatantya kung paano siya makakalabas ng hindi nakakatawag ng pansin. Ngunit bago siya makalayo, isang bagong tunog ang sumingit sa katahimikan, isang mahina ngunit malinaw na yabag sa kahoy na sahig sa itaas. Malamig ang hangin na dumaan sa kanyang batok, pinapanindig ang kanyang balahibo. May tao ba sa itaas? O may ibang naroroon? Mabilis niyang pinatay ang cassette recorder at inilagay ang tape sa kanyang bag. Kung may isang bagay siyang natutunan sa pagiging investigative journalist, iyon ay laging kunin ang ebidensya bago umatras. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto, ngunit bago siya makalabas. Bang! Isang malakas na ingay mula sa itaas ang yumanig sa buong bahay. Parang may bumagsak na mabigat na bagay. Hindi na siya naghintay pa. Mabilis niyang binuksan ang pinto at sumugod palabas, tumakbo sa madilim na daan habang pinipigilan ang paghinga. Sa kanyang likuran, ang bahay ay nanatiling nakatayo sa ilalim ng dilim ng gabi. Tahimik. Wala nang sumunod sa kanya. Ngunit ang takot ay hindi nawala. Pagdating niya sa isang maliit na motel sa gilid ng bayan, agad niyang tinawagan si Helena Marquez. Lucas! Ano na? Nahanap mo ba siya? Hindi ko siya nakita, sagot niya, habol pa rin ang hininga. Pero may nakuha akong cassette tape na nagsasalita si E.C. Vasconcelos tungkol sa Projeto Acordar. Ano ang sabi niya? Helena, ang tunog na naririnig natin, hindi lang ito simpleng atmospheric noise. Hindi ito random. May isang bagay na gumigising. Natahimik si Helena. Lucas, kailangan nating malaman kung ano ang ibig niyang sabihin. May nakasulat bang notes sa mga dokumento na nakuha mo? Binuksan ni Lucas ang kanyang bag at inilabas ang mga lumang papel mula sa kahon na iniwan ni Vasconcelos. Habang tinatanong niya ang mga ito, napansin niya ang isang luma at kupas na mapa, isang blueprint ng isang lumang pasilidad na tila matagal nang isinara. Sa ibabang bahagi nito, may nakasulat sa sulat kamay. Centro de Pesquisa Frecuencial, fechado M1986. Helena, mukhang may isa pang pasilidad na may kaugnayan sa eksperimento. Kailangan nating hanapin yan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, bumiyahe na si Lucas patungo sa lokasyon na nasa mapa. Pagkarating niya, tumambad sa kanya ang isang malawak na pasilidad na itinayo sa gilid ng isang bundok, napapaligiran ng matataas na puno at mga yero na kinakalawang sa tagal ng panahon. Ang lugar ay matagal nang inabandona, ngunit may kung anong pakiramdam ng hindi pa ito lubos na nakalimutan. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Sa bawat hakbang, ang sahig ay umuugong, at ang bawat tunog ng kanyang mga yapak ay nag-echo sa katahimikan. Dumating siya sa isang silid na tila isang lumang control room,
puno ng sirang computer monitors at mga kagamitan na hindi na gumagana. Sa gitna ng kwarto, may isang lumang file cabinet na halos matabunan na ng alikabok. Hinila niya ang isang drawer. Sa loob nito, may isang file na may tatak. Project to Acordar, Relatrio Final. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. Habang iniisa-isa niya ang dokumento, lumakas ang kaba sa kanyang dibdib. Ang Proyekto Acordar ay hindi lang basta pagsasaliksik sa tunog. Ito ay isang eksperimento upang makinig sa isang hindi pangkaraniwang signal na nagmumula sa labas ng ating planeta. At noong 1986, may isang bagay silang natanggap na hindi nila dapat narinig. Sa huling pahina ng ulat, may isang sulat kamay na tala. May mga tunog na hindi dapat marinig. At may mga nilalang na hindi dapat kausapin. Napapitlag si Lucas nang marinig niya ang isang tunog sa kanyang likuran. Hindi siya nag-iisa. Nanlalamig si Lucas Vidal habang nakatayo sa gitna ng lumang control room. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang mga dokumentong nagpapatunay na ang Proyekto Acordar ay hindi lang basta pagsasaliksik sa tunog, kundi isang eksperimento upang makinig sa isang signal na hindi mula sa mundo. At ngayon, may isang hindi nakikitang presensya sa kanyang likuran. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata, pinakikiramdaman ang paligid. Tahimik. Ngunit naroon ang pakiramdam. Isang anino. Isang bagay na hindi niya nakikita, ngunit alam niyang naroroon. Hindi na siya naghintay pa. Mabilis siyang lumingon, walang tao. Napakurap siya, tinitingnan ang madilim na sulok ng silid. Marahil, isang ilusyon lang. O ang kanyang utak ay naglalaro ng mga panakot dahil sa lahat ng nalaman niya. Hindi siya pwedeng magtagal dito. Agad niyang sinilid ang mga papeles sa kanyang bag at lumabas ng gusali. Ang lamig ng gabi ay tila bumigat sa kanyang balikat, at habang naglalakad siya palayo, pakiramdam niya'y may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kadiliman. Sa loob ng isang maliit na motel sa gilid ng bayan, naupo si Lucas sa harap ng kanyang laptop at muling binasa ang mga dokumento. Isa sa mga ito ang nagbigay ng matinding kilabot sa kanya. Isang ulat mula sa isang siyentipiko noong 1986. Matapos ang 3 taon ng pakikinig sa signal, isang bagay ang nagbago. Hindi na lang ito tunog. May bumalik na mensahe. Hindi namin ito dapat narinig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng datos ng Proyekto Acordar ay inilagay sa classified status. At ang pasilidad ay ipinasara. Nagpatuloy ang dokumento sa isang bagay na mas nakakagulat. May mga tao na biglang nawala matapos marinig ang tunog. Ang ilan ay nagpakamatay. Ang iba ay hindi na muling nakita. Napalunok si Lucas. Ang tunog na naririnig ng mundo ngayon, ito ba ay ang parehong tunog na natuklasan nila noong 1986? At kung totoo ito, bakit ngayon lang ito muling lumitaw? Habang iniisip niya ito, biglang may tumawag sa kanya. Lucas, may emergency. Si Helena Marquez. Ang boses nito ay puno ng kaba. Ano ang nangyari? Tanong ni Lucas. Nasa ospital si Daniel. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ano? Bakit? May nangyari sa kanya, may kakaiba siyang narinig. At simula noon, hindi na siya tumigil sa pagsasabi ng parehong mga salita. Anong salita? Nagbubulong siya ng Latin at inuulit niya ang parehong parirala. Huminga ng malalim si Helena bago binitiwan ang sagot. Nos vidimus lucem. Nanigas si Lucas. Nakikita na natin ang liwanag. Mabilis siyang bumalik sa New York, hindi na inisip kung gaano kahalaga ang kanyang iniwang investigasyon sa Brazil. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ni Helena sa labas ng kwarto ni Daniel. Lucas, may ibang kaso na rin na katulad nito. Ano nang ibig mong sabihin? Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga taong nakakarinig ng tunog at pagkatapos ay nagsisimulang magbulong ng mga hindi maipaliwanag na salita. Paanong nangyayari ito? Hindi ko alam. Pero may pattern. Lahat sila ay nasa loob ng isang tiyak na radius ng tumunog ang tunog. May epekto ang tunog sa utak ng mga tao. Pumasok si Lucas sa silid ni Daniel. Ang kaibigan niya ay nakahiga, ang mga mata ay nanlalabo, at ang kanyang bibig ay gumagalaw ng mahina. Daniel, bulong ni Lucas. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Lucas, mahina ang boses nito, parang galing sa isang malalim na bangungot. Anong nangyari sa'yo? Hindi sumagot si Daniel.
Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Lucas at hinawakan ito ng mahigpit. At sa isang mahinang boses, bumulong siya ng isang bagay na nagpahinto sa buong mundo ni Lucas. Darating na sila. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Sino? Sino ang darating? Bago pa niya matanong si Daniel, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit sa huli, pinindot niya ang e-answer. Lucas Vidal, sabi ng isang lalaking boses sa kabilang linya. Kinilabutan siya. Sino ka? Tigilan mo na ang paghahanap. Bago mahuli ang lahat. Napatingin siya kay Helena na ngayon ay nag-aalalang nakatingin sa kanya. Sino ka? Ano ang alam mo sa tunog? Hindi ito tungkol sa tunog. Nanigas ang katawan ni Lucas. Kung ganun tungkol saan ito? Tahimik ang linya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, isang sagot ang dumating, isang sagot na nagpalamig sa dugo ni Lucas. Ito ay tungkol sa kung anong paparating. Ang katahimikan sa ospital ay parang isang patibong. Si Lucas Vidal ay nakatayo sa tabi ng kama ni Daniel, ang kanyang kaibigan na ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang boses ni Daniel ay mahina, paulit-ulit na binubulong ang parehong mga salita. Darating na sila. Sa bawat ulit nito, parang lalong bumibigat ang paligid, parang may hindi nakikitang puwersa na bumabalot sa kwarto. Kasama niya si A.I. Helena Marquez, na halos hindi rin makapaniwala sa nangyayari. Lucas, bulong nito, ano sa tingin mo ang ibig niyang sabihin? Napatingin siya kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok sa kahit ano, para bang siya ay nasa ibang dimensyon. Para siyang gising, ngunit hindi naririto. Helena, sagot ni Lucas, hindi ito basta trauma. Hindi lang ito psychological effect. May nangyayari sa kanila sa lahat ng nakakarinig ng tunog. Lumapit si Helena at marahang hinawakan ang pulsuhan ni Daniel. Lucas, may isang bagay akong gustong subukan. Ano? May brain activity pa siya. Ano kaya kung i-record natin ang kanyang boses, i-analyze natin ito tulad ng ginawa natin sa tunog? Napatango si Lucas. Baka may pattern din ito. Agad nilang inilabas ang isang recorder at sinimulang kunin ang audio mula kay Daniel. Sa bawat segundo na lumilipas, lalong lumalalim ang kanyang bulong, parang may ibang nilalang na nagsasalita sa pamamagitan niya. Makalipas ang 2 oras, bumalik sila sa laboratorio ni Helena upang pag-aralan ang kanilang recording. Nang ipinasok nila ito sa software na ginamit nila upang i-decode ang tunog mula sa langit, napansin nila ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo nila. Ang boses ni Daniel ay may parehong frequency patterns ng mahiwagang tunog. Hindi ito simpleng bulong, ito ay isang nakakode na mensahe. Tingnan mo ito, sabi ni Helena, itinuturo ang screen. May paulit-ulit na pormasyon dito. Hindi lang ito simpleng pag-uulit, parang may sinusubukang sabihin. Nagpatuloy ang analisis hanggang sa dahan-dahang lumitaw ang isang salitang lumalabas sa spectrogram ng audio recording. Illuminaire. Napakurap si Lucas. Ano ang ibig sabihin nito? Mabilis na nag-search si Helena. Sa Latin, ibig sabihin nito ay pagliliwanag o paliwanag. Nanlamig si Lucas. Nakikita na natin ang liwanag. Ito ang parehong pariralang natagpuan nila sa na-decode na tunog mula sa kalangitan. At ngayon, nanggagaling ito kay Daniel. Samantala, habang patuloy silang nag-aaral ng audio data, isang bagong balita ang sumabog sa internet. Misteryosong tunog, lumakas at nagbago ng anyong pampisikal. Sa isang maliit na bayan sa Alaska, may isang grupo ng mga saksi na nakakita ng kakaibang liwanag sa langit, isang pabilog at pulsating na enerhiya na sumabay sa tunog. May mga residente na nagsabing nakaramdam sila ng malalang pagkahilo matapos itong makita, habang ang iba ay nagulat na may narinig silang bulong sa kanilang isipan. Hindi ito basta tunog. May isang bagay na bumababa mula sa kalangitan. Habang nagbabasa si Lucas ng balita, biglang tumunog ang kanyang telepono. Muling tumatawag ang hindi kilalang numero. Napalunok siya, ngunit sinagot ito. Lucas Vidal, isang malalim na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Ikaw na naman, sagot ni Lucas. Sino ka ba? May oras ka pa para tumigil. Pero kung hindi mo ako papakinggan, ikaw mismo ang makakasaksi sa kanilang pagdating. Kanino? Bukas ng gabi tumingala ka sa langit. At biglang naputol ang tawag.
Makalipas ang 24 na oras, si Lucas at Helena ay nakatayo sa isang mataas na rooftop sa New York, kasama ang iba pang mamamahayag at mga nagmamasid. Sa bawat bansa, milyon-milyong tao ang nagtipon-tipon, hinihintay ang maaaring mangyari. Tahimik ang langit. Walang kahit anong tunog. Hanggang sa gumulong ang isang malalim na alingawngaw sa buong mundo. Mas malakas. Mas malinaw. Mas matindi. At sa ibabaw ng ulap, isang napakalaking hugis ang lumitaw. Para itong isang anino, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mata ng tao. Walang sinuman ang makapagsalita. At sa sandaling iyon, sa kanilang isipan, narinig nilang lahat ang isang boses. Ang panahon ng liwanag ay dumating. Nakatitig si Lucas Vidal sa langit, ang kanyang katawan ay naninigas sa hindi maipaliwanag na takot. Hindi lang siya, bawat isa sa milyon-milyong tao sa iba't ibang panig ng mundo ay nakatingala, nakamasid sa aninong lumilitaw mula sa ulap. Ang tunog ay umalingawngaw muli, higit na mas malalim, mas malinaw, at mas nakakabingi kaysa dati. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang boses na narinig nilang lahat sa kanilang isipan. Ang panahon ng liwanag ay dumating. Kasabay nito, ang kalangitan ay nagbago ng kulay mula sa maitim na ulap, isang liwanag na hindi katulad ng sa araw o buwan ang lumitaw, tila isang napakalaking mata na bumuka sa kalangitan. Diyos ko, bulong ni A.F. Helena Marquez, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagsimula nang magpanik ang mga tao sa ibaba. Sa mga lansangan ng New York, Paris, Tokyo, at Sao Paulo, nagkagulo ang mga tao, ang iba'y tumatakbo, ang iba'y lumuluhod at nagdarasal. Ang ilan ay sumisigaw, naniniwalang ito na ang huling araw ng sangkatauhan. Ngunit si Lucas ay hindi gumagalaw. Alam niyang ito na ang sagot sa misteryo. Hindi lang ito basta tunog. Ito ay isang babala. Lucas, kailangan nating malaman kung ano ito, sigaw ni Helena, hinihila siya papasok sa gusali. Dadalhin ko ang recording sa pinakamataas na frequency level, baka may iba pa tayong marinig. Tumakbo sila pababa ng rooftop, nagmamadaling bumalik sa kanilang improvised lab sa loob. Mabilis na pinatakbo ni Helena ang pinakabagong recording ng tunog at inangat ang lahat ng frequency levels upang marinig ang bawat detalye. Nang tumugtog ang sound wave analysis, unti-unting lumitaw ang isang bagong elemento, isang pattern na hindi pa nila nakita noon. Lucas, ito'y hindi lang basta signal, bulong ni Helena. Isa itong koordinasyon. Napakurap si Lucas. Ano ang ibig mong sabihin? Tinuro ni Helena ang pattern sa spectrogram. Ang tunog ay gumagalaw sa isang partikular na direksyon. Hindi ito basta lumalaganap sa atmosfera, may pupuntahan ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Lucas. Kung gayon, para itong isang pagtawag. Sagot ni Helena. At kung tama ang hinala ko, hindi tayo ang tunay na target ng tunog. May isang bagay na dapat gumising o dumating sa ating mundo. Sa labas, isang bagong balita ang nagpaikot sa telebisyon at internet. Kakaibang tunog, lumakas at nagresulta ng malawakang blackout. Sa Berlin, Moscow, at ilang bahagi ng Estados Unidos, nagkaroon ng sabay-sabay na pagkawala ng kuryente. Lahat ng electronic devices ay tumigil, ang mga satellite communications ay naputol. Lucas, sigaw ni Helena habang nagbabasa sa kanyang screen. Ang tunog, pinapatay nito ang ating teknolohiya. Napalunok si Lucas. Hindi ito isang natural na pangyayari. Ito ay isang plano. Ngunit sino ang may kakayahang gawin ito? Habang nag-iisip si Lucas, isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono. Nagbigay na kami ng babala. Ngayon, ito na ang huling oras upang piliin mo kung anong panig ang pipiliin mo. Napamulagat siya. Ang hindi kilalang tao na tumawag sa kanya noon, alam niyang may nalalaman ito. Mabilis niyang tinawagan ang numero. Sa unang ring, agad itong sinagot. Lucas Vidal, muling bumungad ang malalim na boses. Sino ka ba? Ano ang alam mo tungkol dito? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay may oras ka pa upang umalis sa paghahanap na ito bago mahuli ang lahat. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyayari? Saglit na katahimikan. At pagkatapos ay isang sagot na nagpalamig sa dugo ni Lucas. Wala nang makakapigil sa kanila. Ang pagbabalik ay itinakda na. Sa labas, nagsimulang magbago ang anyo ng liwanag sa langit. Ang dating hugis-aninong estruktura ay unti-unting nagkakaroon ng detalyeng hindi pangkaraniwan. Isang bagay ang bumababa mula sa himpapawid.
Hindi ito isang sasakyan. Hindi rin ito isang natural na forma. Ito ay isang bagay na hindi pa kailanman nakita ng tao. Sa sandaling iyon, narinig nilang lahat ang isang bagong tunog, isang malalim, malahom ng isang napakalaking nilalang. At pagkatapos ay ang huling mensahe na pumailan lang sa buong mundo. Ang oras ng pagpapaliwanag ay dumating. Piliin niyo ang inyong landas. Sa gitna ng kaguluhan, si Lucas Vidal ay nakatayo sa rooftop ng isang gusali sa New York, kasama si E. Helena Marquez. Sa ibaba, ang mga lansangan ay puno ng mga tao, ang iba ay sumisigaw, ang iba ay lumuluhod sa panalangin, at ang iba naman ay tulala, hindi alam kung ano ang dapat gawin. Ngunit walang sinuman ang makakatakas sa nangyayari. Sa buong himpapawid, ang anino ng isang bagay na hindi maipaliwanag ay bumababa mula sa langit. Hindi ito isang barko, hindi rin ito isang ulap, ito ay isang forma na hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao. Parang isang malalikido na hugis, kumikislap-kislap, pabago-bago ng anyo. At sa sandaling iyon, muling umalingaw-ngaw ang tunog na nagmula sa langit. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang isang mensahe, isang boses na narinig ng lahat, sa bawat sulok ng mundo. Dumating na ang panahon. Ang liwanag ay bumaba sa inyo. Pumili na kayo ng inyong landas. Lucas, bulong ni Helena, halos hindi makahinga habang nakatingala. Narinig mo ba yon? At hindi lang ako. Lahat ng tao sa buong mundo ay narinig ito. Mula sa New York hanggang sa London, mula sa Tokyo hanggang sa Rio de Janeiro, mula sa maliliit na baryo hanggang sa pinakamalalaking syudad, bawat isa ay nakarinig ng parehong mensahe. Nasa hangin ito. Nasa kanilang mga isipan. At ang mas nakakatakot, kahit ang mga taong bingi ay narinig ito sa kanilang isipan. Sa loob ng mga susunod na minuto, ang mga siyentipiko sa buong mundo ay nagkukumahog na maunawaan kung ano ang nangyayari. Sa NASA headquarters, isang emergency meeting ang isinagawa. Walang radio frequency na tumutugma sa tunog, sabi ng isang eksperto. Wala itong pinagmumulan. Hindi natin ito kayang i-trace. Sa Vatican, isang pulong ang agad na ipinatawag ng Santo Papa. Ang mga hudyat na nakasaad sa aklat ng pahayag ay nagkakatotoo na, bulong ng isang kardinal. Sa isang underground facility ng militar sa Russia, isang classified na dokumento ang inilabas, isang lumang file na may petsang 1,986. Ang pamagat nito, Projeto Acordar. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Lucas ay bumalik sa kanyang laptop at sinuri ang kanyang mga recording. Helena, may mali dito. Ano? Kung ito nga ay isang dayuhang signal, bakit Latin ang ginagamit nila? Napakunot no si Helena. Nano bakit? Nagpatuloy si Lucas. At ang mas nakakapagtaka ang ibig sabihin ng mensahe ay, pumili na kayo ng inyong landas. Napatingin sila sa isa't isa. Piliin ano ang ibig sabihin nito. Samantala, sa buong mundo, ang iba't ibang grupo ng tao ay nagsimulang bumuo ng sarili nilang interpretasyon sa mensahe. Sa Jerusalem, isang grupo ng mga deboto ang naniniwalang ito ay ang tunay na pagbabalik ng Diyos. Sa Washington, ang gobyerno ay nagdeklara ng martial law, natatakot sa isang pandaigdigang hysteria. Sa China, ang mga eksperto sa teknolohiya ay nagsabing ang tunog ay maaaring isang advanced na signal mula sa isang hindi pa natutuklasang form ng artificial intelligence. At sa isang maliit na grupo ng mga dating siyentipiko ng Projeto Acordar, isang natatakot na babala ang binitiwan ng isang matandang propesor. Hindi nila tayo binabalaan, binibigyan nila tayo ng pagpipilian. At kapag pumili tayo, walang atrasan. Sa rooftop, si Lucas ay patuloy na nakatingala, naghihintay ng susunod na mangyayari. Hanggang sa may nakita siya. Mula sa loob ng malaaninong estruktura na bumababa sa kalangitan, isang bagay ang lumitaw. Parang isang pinto. At mula sa pinto, may lumabas na isang hugis na hindi pa kailanman nakita ng tao. Mula sa New York hanggang Tokyo, mula sa disyerto ng Sahara hanggang sa mga nagyayelong kapatagan ng Antarctica, lahat ng tao ay nakatingala sa langit, nakamasid sa pintuan ng liwanag na bumukas mula sa loob ng malaaninong estruktura. At mula rito may lumabas. Si Lucas Vidal, na nasa isang rooftop sa New York kasama si E. Helena Marquez, ay nanatiling nakahawak sa railing habang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang nilalang na lumabas mula sa pinto ay hindi isang tao, hindi rin isang hayop. Hindi ito isang bagay na maaaring ipaliwanag ng agham o relihiyon.
Wala itong anyo na pamilyar sa kahit anong buhay sa mundo, parang isang anyo ng dalisay na enerhiya, umaalimbukay, patuloy na nagbabago, tila isang timpla ng liwanag at anino na sabay na lumulutang sa ere. Ngunit higit sa lahat, ito ay nakatingin sa kanila. Walang mata, walang mukha, ngunit alam nilang ito ay nakatingin. Sa sandaling iyon, narinig nilang lahat ang boses nito. Hindi sa pamamagitan ng tunog. Direkta sa kanilang isipan. Pumili na kayo ng inyong landas. Sa buong mundo, iba't ibang reaksyon ang lumitaw. Sa Vatican, ang Santo Papa ay lumuhod at nagdasal, tinatanggap ang nilalang bilang isang sugo ng Diyos. Sa Washington, ang militar ay nagtaas ng alert level, handang ipagtanggol ang mundo mula sa posibleng pananakop. Sa Moscow, isang grupo ng mga dating siyentipiko ng Proyekto Acordar ay nagtipon at tahimik na tumitig sa kanilang lumang dokumento. At sa isang lihim na underground base sa isang lugar sa South America, isang lalaking matagal nang nawala sa mundo ay pinanood ang lahat ng ito sa isang lumang monitor. Si Ir Adriano Vasconcelos. At bumuntong hininga siya. Dumating na ang araw na ito. Sa rooftop sa New York, si Lucas ay halos hindi makahinga. Hindi ko maintindihan, bulong niya kay Helena. Lucas, sagot ni Helena, pakiramdam ko tayo ang sinusubok nila. Napatingin si Lucas sa kanya. Sinusubok? Tingnan mo ang nangyayari. Hindi nila tayo direktang inaatake. Hindi nila tayo tinutulungan. Binigyan lang nila tayo ng pagpili. Pero anong ibig sabihin ng pagpili? Hindi sumagot si Helena, ngunit sa kanyang isipan, nagsimula ng mabuo ang isang sagot. At noon nila narinig ang pangalawang mensahe. Ang sangkatauhan ay nasa huling yugto ng kanyang pag-unlad. Ang inyong mga desisyon ang huhubog sa inyong kapalaran. May 200. Isa ay patungo sa liwanag. Ang isa ay patungo sa kadiliman. Biglang lumiwanag ang estruktura sa langit, at sa loob nito, lumitaw ang 2 pintuan. Ang isa ay naglalabas ng makinang na liwanag, mapayapa, banayad, tila isang pinto patungo sa isang mas mataas na anyo ng pag-iral. Ang isa ay madilim, animoy isang walang hanggang buwang, parang isang daan patungo sa isang bagay na hindi kailanman dapat makita. At noon nila naintindihan. Ito ay isang huling pagsubok. Sa iba't ibang panig ng mundo, iba't ibang tao ang nagdesisyong lumapit sa kanilang sariling interpretasyon ng mga pintuan. Sa Jerusalem, isang grupo ng mga debotong Hudyo ang nagsimulang lumuhod at pumasok sa pintuan ng liwanag, naniniwalang ito ay ang tunay na pag-akyat sa mas mataas na estado ng pag-iral. Sa Washington, isang general ng militar ang nag-utos sa kanyang mga sundalo na maghanda para sa depensa, tinatarget ang pintuan ng kadiliman, naniniwalang ito ay isang bitad. Sa isang maliit na bayan sa India, isang matandang monghe ang ngumiti at naglakad patungo sa pintuan ng liwanag, walang takot sa kanyang puso. At si Lucas, nakatayo pa rin sa kanyang lugar, hindi alam kung anong dapat niyang gawin. Hindi ko alam, Helena eh. Hindi ko rin alam, Lucas. Ngunit ito ang pinakamahalagang desisyon sa kasaysayan ng mundo. Sa loob ng ilang minuto, ang iba't ibang tao sa mundo ay nagsimulang pumasok sa kanilang napiling pintuan. Ngunit may isang bagay silang hindi inaasahan. Sa sandaling lumampas sila sa threshold, biglang nagbago ang langit. Ang mga nakapasok sa pintuan ng liwanag ay biglang naglaho sa isang alab ng enerhiya. Ang mga nakapasok sa pintuan ng kadiliman ay hinigop sa isang puwersang parang isang itim na butas. At sa gitna ng lahat ng ito, isang napakalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa mundo. Isang boses na hindi mula sa langit, kundi mula sa mismong planeta. Isang boses ng sangkatauhan mismo. At pagkatapos, nawala ang lahat. Nang imulat ni Lucas ang kanyang mga mata, siya ay nasa isang lugar na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito ang New York. Hindi ito kahit anong bahagi ng mundo na alam niya. Siya ay nakatayo sa isang walang hanggang kapatagan ng puting liwanag. At sa harapan niya may isang figura. Isang tao. Walang mukha. Walang identidad. Ngunit may presensyang parang isang bagay na mas matanda pa sa lahat ng alam niya. At ito'y nagsalita. Lucas Vidal. Ang pagpili ay tapos na. Ang mundo ay nagbago. At ngayon, ito ang iyong kapalaran. Nagpikit ng mata si Lucas. At noon niya naintindihan. Ang sangkatauhan ay dumaan sa huling pagsubok. At hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Wala ng mundo. Hindi na naririnig ni Lucas Vidal ang ingay ng lungsod,
ang busina ng mga sasakyan, ang bulungan ng mga tao. Tahimik ang lahat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi na siya nasa New York. Wala na siyang nakikitang anumang pamilyar. Sa halip, siya ay nakatayo sa isang walang katapusang kapatagan ng liwanag, isang lugar na hindi maaaring ilarawan ng isip ng tao. Walang hangganan. Walang langit, walang lupa, walang oras. At sa kanyang harapan, naroroon ang figura na walang mukha, ang parehong nilalang na lumitaw bago magwakas ang lahat. Lucas Vidal. Ang pagpili ay natapos na. Napalunok si Lucas. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan, sagot ng figura? Ang sangkatauhan ay dumaan sa huling pagsubok. At ngayon ang mundo ay hindi na katulad ng dati. Napaatras si Lucas. Anong nangyari sa mundo? Nagkaroon ng katahimikan. At pagkatapos, dahan-dahang lumitaw sa paligid niya ang mga aninong alaala, mga eksena mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga taong pumapasok sa pintuan ng liwanag. Mga taong hinihigop ng kadiliman. Ang iba ay naglaho sa isang alab ng enerhiya, ang iba ay tila nilamon ng kawalan. At pagkatapos isang bagong mundo ang lumitaw. Sa isang lugar na hindi alam ni Lucas, isang bagong umaga ang sumikat. Sa ibabaw ng isang malawak na lungsod na tila gawa sa purong enerhiya, ang mga taong pumili ng liwanag ay muling nagising, nasa isang lugar na walang sakit, walang takot, walang digmaan. Ngunit sa isang bahagi ng kalawakan, isang madilim na dimensyon ang bumukas, at sa loob nito, ang mga taong pumasok sa pintuan ng kadiliman ay nahanap ang kanilang sarili sa isang realidad na hindi na sila makakatakas pa. Ito ang naging kahuli-hulihang hatol sa sangkatauhan. Ang pagpili ay hindi isang simpleng desisyon. Ito ay isang pagpipilian ng kaluluwa. At ako, bulong ni Lucas, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ikaw ay isang saksi, sagot ng figura. Ikaw ang nakakita ng huling oras ng mundo. Pero bakit ako? Napangiti ang nilalang kahit na wala itong mukha. Dahil ikaw ang naghanap ng katotohanan. At ngayon, ikaw ang magpapasya. Nanginginig si Lucas. Magpapasya ng ano? At noon bumukas ang isang pangatlong pintuan sa kanyang harapan. Isang pintuan na hindi niya nakita noon. At sa loob nito, isang landas na hindi niya alam kung saan hahantong. Ngunit alam niyang ito ang kanyang sariling kapalaran. At sa huling sandali ng kanyang dating mundo, pumasok siya rito, at nawala sa walang hanggang liwanag. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment ang iliwanag para malaman namin